Critical nga po sa mga oras na ito dahil malapit na maglandfall ito sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan ng kanyang sentro, huling nakita sa layong 100 kilometers hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at anumang oras from 11 p.m. onwards, 11 p.m. Between 11 p.m. hanggang 2 a.m. or 3 a.m. ngayong gabi ay pwede pong maglandfall na ito dito sa Surigao del Sur. So sa kasalukuyan, kahit hindi pa siya nagla-landfall, kung makikita nga po natin, nakatutok na yung kaulapan sa halos buong northeastern Mindanao at eastern section ng Visayas. So simula pa kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito ay nakakaranas na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ng matitinding mga pagbuhos ng ulan at yung mga pagbugso po ng hangin na dulot ni Bagyong Basyang. So far sa ngayon, nasa tropical storm category pa rin ho ito. Taglay ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot sa 90 kilometers per hour at west-northwestward ang kanyang movement at 15 kilometers per hour. So sa ngayon nga po, based po sa latest na track na ipinalabas po ng Pag-asa, makikita nga po natin ang entry point nito ay sa Surigao del Sur. So magla-landfall ito sa Surigao del Sur sa mga susunod na oras. At after making landfall, mag-i-emerge ito o magta-traverse ito dito sa northeastern section ng Mindanao, tapos mag-i-emerge siya dito sa Bohol Sea. Then posible pong make another landfall dito sa Siquijor o kaya naman ay lumapit ng kanyang sentro sa Siquijor. And then sa southern portion o sa Negros Oriental, and then dito sa Sulu Sea, bago po ito muling pumunta dito sa northern portion ng Palawan. So kung makikita nga po natin, talagang susuyurin po nito ang malaking bahagi ng Mindanao at Kabisayaan sa mga susunod na oras at hanggang bukas. So very crucial and critical at this time. Actually kanina pang hapon, nakakaranas na hapon ang ating kababayan na mga pagulan at pagbugso po ng hangin. So kung makikita nga po natin, from tropical storm bago po ito maglandfall, maaari po na upon emerging dito sa Bohol Sea ay tropical storm category pa rin ho siya. Although medyo humina yan, ina-expect nating hihina ng bahagya, pero nasa tropical storm category pa rin hanggang sa lumagpas ito dito sa Negros Oriental at posibleng maging tropical depression by emerging or by the time na mag-emerge po ito sa Sulu Sea habang papunta sa northern portion ng Mindanao.